So hi guys, isang napakagandang araw sa inyo mga katropa. So ngayong araw na to, pag-uusapan natin 5 negosyo sa Pilipinas na tuloy-tuloy ang kita at talaga namang dire-diretso ang pagkita at paggawa ng pera ng mga katropa natin. So ngayong araw na to, himay-himayin natin yan, pag-usapan natin yan dito lang sa Usapang Business. Kabady mo ko YouTube channel. Ayan, himay-himayin natin ano ba yung 5 negosyo na nagpapayaman sa mga katropa nating Pinoy. Tara, pag-usapan natin. Let's go! So ito, dito na natin i-shoot sa farm. Ayan. So ngayong araw na to, number 1, food business. Ayan. Mga karinderya at kung anik-anik pa, mga fast food establishment. Bakit ba isa ito sa mga negosyo na talagang ng patok na patok sa Pinoy ngayong 2025? Ito, karaniwan na, karinderya, sobrang busy na ng mga tao ngayong mga panahon na to. Kaya naman, ito mga food stall, food business, mga karinderya, kahit nga yung mga maliliit na mga stall sa labas, mga food cart, talaga namang umaatikabo at parami na ng parami. Ibig sabihin lang nito, nagiging sobrang busy na yung mga tao at minsan ayaw na nilang mag-prepare. Kaya ngayon, nauuso sa mga karinderya, yung mga meal, ayan na, puro meal pack na, di ba? Ibig sabihin nito, paganda ng paganda ang negosyong ito at talaga namang tuloy-tuloy ang kita ng mga namimili. Namimili at syempre nagnenegosyo ng katulad nito. Sinasabi nila na talaga namang patuloy pa at magiging patok na patok pa ang negosyong ito dahil nga yung mga tao ngayon sobrang busy na at sa kabisihan nila minsan ayaw na nilang gumawa, ayaw na nilang kumilos pa pagdating sa bahay. Kaya naman importante na kung tayo ay mahilig rin naman sa mga food business, mahilig gumawa ng mga pagkain, maaaring ito ay isa sa mga negosyo na maaari nating pasukin at pagkunan ng pera. Kaya naman sa mga katropa natin na gusto yung negosyong ito, join na. Ayun, magsimula na kayo mga katrops. Ito, number 2, business sa buong Pilipinas na tuloy-tuloy ang kita ay yung tinatawag na retail business o yung sari-sari store. Retail business na kung ano-ano yung mga tinitinda. Alam mo naman tayong mga Pilipino may hilig dun sa mga tingi-tingi, di ba? Marami ring Pilipino ngayon na talaga namang retail na pero marami pa rin tayong mga katropa na member ng AKA, 4Piece at kung ano-ano pa. At kahit hindi member ng ganon, yung nasa middle class lalo na, talaga namang patuloy pa rin silang bumibili at namimili sa mga sari-sari store at tindahan. Kaya naman ito ay talaga namang umusbong na ng umusbong. Sa bawat barangay ngayon talagang halos magkakatabi na. Ito ay isang negosyo na talaga namang tuloy-tuloy ang kitaan at araw-araw kumikita ang mga katropa natin na nagninegosyo. Tayo ay meron ding negosyo na katulad nito at ito, tingnan natin ha, ito bukas lang mula 6 ng hapon hanggang 12 ng gabi. Kaya naman talagang puyat na puyat tayo kagabi-gabi mga katropa. Pero maganda rin yung kitaan dahil syempre sa pagbubukas, sa konting oras na pagbubukas, talagang kumikita rin naman ng maganda mga katropa. So imagine sa 5 oras o 6 na oras kang bukas, maaaring umabot ng 6,000 to 7,000 ang maaaring mong kitain. O minsan naman 3,000 kapag matumal. Pero at least tuloy-tuloy yung kita. Ang importante naman dito mga katropa is yung talagang gumagawa tayo ng paraan para kumita ng marangal at malinis na paraan. Yan yung pinaka-importante dyan, di ba mga katropa? So, importante na kapag gusto natin magnegosyo, kailangan diretso at malinis. Ayan. So, talaga naman, ano. So, ito mga katropa, retail business, sari-sari store, tuloy-tuloy ang kitaan dyan at kailangan mo lang i-maintain yung mga supplier mo na magbibigay sa'yo sa mababang presyo ng mga produkto na tinitinda mo sa tindahan. Ang isang bagay lang na dapat nating tandaan sa negosyong ito ay yung mga expiry date dahil dyan, ako, Diyos ko, ang dami-daming maaaring mawala sa'yo kapag nagkataon. Yung mga expiry date ng mga pagkain, dapat talagang very, tayo dyan, strict tayo sa pag-i-implement yan. Kasi syempre, yung mga customer natin, consumer natin, mga kapitbahay natin, di ba? Ito, number 3 na talaga namang dire-diretso pa rin namamayagpag ngayong 2025.
Ito na, number 3 is water refilling station. Ayan, water refilling station, nakita na natin parang mga sari-sari store na rin, di ba? Na sunod-sunod na at dikit-dikit na. Ito, simbolo lang to na talagang may pera sa tubig. Kasi nga, yung pangangailangan sa malinis na tubig at pagiging health conscious ng mga Pinoy. Dati okay lang sa kanila na basta sa gripo, ngayon maaarte na, di ba? Gusto nila water refilling station, yung nasa galon na kulay blue. Na 30 pesos ang bawat galon. Kaya naman talaga, malaki rin ang profit margin dyan sa negosyo na yan. Kaya naman marami tayong mga katropa na join the club na dito sa pagnenegosyo ng water refilling station. Kaya naman talaga, maganda rin to para at least pagkunan ng trabaho ng ating mga katropa na talaga namang nangangailangan rin ng trabaho. Kaya naman importante sa atin na itong water refilling station, ito yung isa sa mga negosyo na maganda pa rin pasukin ngayong 2025. Kaya naman mga katrops, ano pang hinihintay nyo? Gusto nyo kumita ng malaki? Sa marangal at malinis na parahan. Ito na yon, water refilling station. Ayan, para nakatitiyak kayo na ang tubig na gagamitin niyo ay malinis. At syempre, dahil dyan, magkakaroon pa kayo ng maraming mga friends dahil syempre, yung mga nagda-drive ng motor, nagdi-deliver ng mga water nyo, at syempre yung mga katropa nyo na nag-message sa inyo na kailangan nila ng tubig, is eto na yung mga pagkakataon. Baka mamaya dito nyo pa makita yung mga love life nyo. Ayan, di ba talaga namang pinayuhan yung mga loveless, ano? Ito mga katropa, water refilling station 2025, in na in pa rin. Ayan, puntahan naman natin yung number 4. Let's go! Ito naman, doon naman tayo sa number 4 na pinakapatok na negosyo ngayong 2025 na tuloy-tuloy pa rin ang kitaan. Siyempre, etong laundry services. Ayan, talaga namang niyaya ako dati yung mga bayaw ko at saka yung mga hipag ko na mag-laundry service na. Kaya lang yung mga panahon na yun, I'm not ready. Ayan, hindi tayo handa. Ayan. Pero ngayon, talagang nakita natin dito sa bayan, sa magkakasunod na bayan, talagang namayagpag na, dumami na ng dumami. At take note ha, etong mga laundry services na to, ay talaga namang namamayagpag. Bakit? Kasi halos karamihan ng mga laundry malapit sa school, malapit sa mga nag-o-office. At ngayong mga panahon na to, 2025, ewan ko ba bakit sobrang busy ng mga Pinoy. Siguro busy sila copy Facebook, busy sila kayo YouTube, busy sila kay AI, katatanong sa AI. Kaya naman talaga nakikita natin na talagang maglalabas sila. Ayan, yung parang sa Amerika na rin, di ba? Parang sa Canada na rin. Kaya naman nakikita natin na mamayagpag pa rin to at malaki yung profit margin dito ha. Kasi per kilo ang labanan dito. So mayroon pa nga silang mga promo for 13 kilos, 7 kilos, 90 pesos. At syempre, yung mga sabon, extra bayad dyan mga katropa. Kaya naman ito, pinagsamang sabon collection at pinagsamang laundry collection, 2-in-1 business na to. Kaya naman, patok na patok at talaga naman, yung mga katropa natin na sumugal na dito, tuloy-tuloy ang kitaan. Yun lang nga, medyo malaki ang puhunan sa ganito, di ba? At syempre, kailangan careful din tayo na yung bibili natin ng mga gamit ay talagang quality. Kasi nga, syempre, dahil sa maraming gamit ito, kailangan quality para at least tumagal ng uso at maiwasan natin yung maintenance na malaki. Ayan. So mga katropa, ano pang hinihintay nyo? Pasok na sa ganitong negosyo. And last but not the least, number 5 sa ating listahan, top 5 na negosyo dito sa buong Pilipinas na talaga namang patok na patok ang kitaan ngayong 2025. Ito na, online services. Nandyan na yung virtual assistant, nandyan na yung digital marketing, nandyan na yung graphic design, at syempre yung mga pa-print. Ito talaga yung maganda. Kasi nga, usong-uso na ngayon guys yung mga digital marketing, di ba? And the only way to compete sa mga ganitong season, ganitong climate, na nag-modernize na ang lahat ng mga klase ng businesses, syempre, kailangan mamigay ka ng kung ano-ano, di ba? I-promote mo yung product mo. Ayan, i-promote mo, i-highlight mo, bigyan mo yung mga customer mo ng kung ano-ano. Suhol baga. Kaya nga man nauuso eto mga digital printout and digital marketing gifts. Ayan, kaya anything na related sa online services, talaga namang patok na patok ngayong mga panahon na to. Kaya naman, kung ikaw ay papasok sa isang negosyo, isipin mong mabuti na baka pwedeng i-connect mo na sa mga online services o online marketing para at least hindi ka mahuli dahil ngayong mga panahon na to, puro digital na ang labanan mga katropa. Okay, dito sa mga virtual assistant, digital marketing concept, medyo maliit ang puhunan dyan. Pero kailangan mo ng skills at
sapat na kasanayan at pag-aaral kung paano ba gawin ang mga ito. Kaya naman importante mag-invest tayo para sa pag-upgrade ng knowledge natin at ganoon na rin dito naman sa digital printing, mga kung ano-ano pa, kailangan rin dyan ng sapat na skills. Importante nag-aaral tayo, lalo na sa graphic design. Kasi ito yung mga in-demand na trabaho, in-demand na negosyo, at in-demand na pwedeng pagkakitaan at hindi lang pwede pagkakitaan ha. Hindi lang basta pwedeng pagkakitaan, malaking pagkakakitaan. Ayan, di ba? Malaki, as in super big. Ayan. So, yan yung dramahan ngayong mga 2025 mga katropa. Kaya naman, kung gusto natin pumasok sa negosyo, siguraduhin natin na related ito sa food business, sari-sari store or retail business, water refilling stations, laundry services, and online marketing services. Ayan. So, ito yung top 5 business sa buong Pilipinas na talaga namang namamayagpag at napakalaki ng kitaan. Ito, maraming salamat sa pagsama sa atin ngayong araw na to mga katropa. Isang araw na naman ng kwentuhan dito pa rin sa Kapadi Mo Ko YouTube channel. Sama-sama tayong matuto magnegosyo. Basta usapang business mga katropa, dito na kayo tumutok sa Kapadi Mo Ko YouTube channel. Hanggang sa muli, maraming salamat. Paalam. Bye.